At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking balita sa mundo ng cryptocurrency na nagpapainit ngayon sa mga usapan dito online. Sabi nga ng isang kilalang crypto commentator dito na si Amonex, si XRP daw, ay magpapakita ng isang galaw na tiyak na magpapamangha sa lahat o sa kanyang mismong salita ay XRP will melt many faces. Ayan po. Hindi po ito biro dahil pinag-uusapan natin dito ang pagtatapos ng isang napakahabang 9-year pattern dito sa chart. 9 na taon ng paghihintay. 9 na taon ng consolidation at ngayon ang breakout na ito ay pwedeng magdala sa token sa mga antas na hindi pa natin nakikita noon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang balitang ito na ibinahagi po ng Times Tabloid tungkol po dito sa pananaw ni Amonex. Kung ano ang ibig sabihin ng 9-year range na ito at kung paano sinusubaybayan ng mga traders ang mga susunod na mangyayari nang hindi na kailang dumadaan sa mga komplikadong technical jargon. Kaya handa na ba kayo? Kaya kung handa po kayo ay tara, simulan na natin ang ating usapang ito. Sa unang katanungan na bakit tinawag na 9-year ordeal ang pinagdaanan ni XRP. Yan, the 9-year ordeal has ended. Kaya mula pa noong taong 2017, si XRP ay pumasok po sa isang napakahabang trading range. Yan. Para bang nakatrap ang presyo sa loob ng isang malaking kahon kung saan paulit-ulit itong sumasadsad sa support at bumabagsak mula sa resistance. Sabi nga dito sa ulat, ang 3-day chart ng XRP ay nagpapakita po ng isang pinalawig na consolidation at naka-highlight po dito sa isang yellow line. Kitang-kita po natin. Ngayon, para sa akin, ang pagkakaroon po ng 9 na taong consolidation na ito ay isang psychological test para sa bawat holder. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. 9 na taon kang naghintay habang ang ibang assets ay mabilis na gumagalaw. Pero ayon po sa analysis niya na ibinahagi ni Amonex, ang ganitong katagal na pag-ipon ay karaniwang nagre-resulta sa isang napakalakas na pagputok kapag sa wakas ay nabasag na ang harang. Sa aking pananaw, ang mga taong nakapaghintay ng ganito katagal ay karapat-dapat lang na makita ang pagbabago sa market. Ang yellow zone na ito ay hindi lang basta guhit dito sa chart. Ito po ay simbolo ng tibay ng community at ng unti-unting pag-ipon ng mga malalaking players sa likod ng mga eksena. Kapag ang isang asset ay nag-consolidate ng 9 na taon, ang energy o lakas na naipon sa loob nito ay sapat para magdulot ng mabilis na pagtaas sa oras na tuluyan na itong kumawala. Ngayon, paano po naka-aapekto ang support zone sa kasalukuyang price action? Ayan, ang support zone. Isa pong malagang bahagi rin na ibinahagi dito sa analysis ay ang pagtukoy sa support zone, kung saan ay naninindigan po ito sa buong panahong ito. Ayon po dito sa ulat, may posibilidad pa ng isang malaking pagbaba sa ibaba ng level na ito bago tuluyang makuha muli ng mga buyers ang buong control sa market. Ito ay tumutugma po sa mga naunang obserbasyon na kailangan muna ng asset ang isang huling pagbaba o final dip bago po mangyari ang inaabangang breakout. Sa aking opinion, ang ideya po ng isang maikling pagbaba bago ang tuluyang pag-akyat ay isang paraan ng market para subukan kung sino ang tunay na may matibay na paninindigan. Madalas po nating makita na bago sumabog ang presyo pa itaas, ginagawa muna ng market ang isang mabilis na paglusong para alisin ang mga tinatawag nating weak hands o yung mga madaling mataranta sa bawat galaw ng red sa screen. Kung mangyari man ang pagbabang ito, hindi ito dapat ikatakot, kundi tingnan bilang isang huling pagkakataon bago ang malaking pagbabago. Ang support zone na humahawak po kay XRP sa loob ng 9 na taon ay sapat na patunay na may malakas na pundasyon ang asset na ito sa ilalim. Ngayon ay ano ang nakatago sa second shaded zone sa taas ng chart? Ayan, ang second shaded zone
dito sa itaas. Bukod po sa mahabang consolidation range na ito, ayan, ito po yan, itinuro rin dito ang pagkakaroon ng ikalawang shaded zone na matatagpuan po dito sa itaas ng original na range. At ito po yan. Ang zone na ito ay naghihiwalay po sa kasalukuyang breakout mula sa lumang pinanggalingan ng presyo. Ipinapakita nito na kapag tuluyan ng nalampasan ang harang na ito, ang galaw po ng presyo ay maaring maging napakabilis. Sa aking opinion, ang ikalawang shaded zone na ito ay parang isang malawak na space kung saan wala nang masyadong balakid o resistance. Kapag ang presyo ay nakawala na sa kulungan ng 9 na taong consolidation, ang daan patungo sa mas mataas na halaga ay mas magiging madali dahil wala nang natitirang sell orders o nag-aabang na magbebenta sa mga lumang presyo. Kaya sa aking pananaw, ang bilis ng pag-akyat ay depende kung gaano kabilis maubos ang natitirang supply sa kasalukuyang level. Ang ganitong setup ay madalas nating makita sa mga assets na handa nang pumasok sa tinatawag nating rapid acceleration phase. Ngayon paano naman yung reaching double o triple digit prices kung saan ay posible nga ba ito kay XRP? Ayan. Bagamat walang eksaktong numero o target na direktang binanggit dito mismo sa chart, ang projection ng galaw ay nagpapahiwatig na si XRP ay maaari pong mag-trade sa mga presyong malayong-malayo sa kasalukuyang halaga nito. Posibleng umabot pa sa double o triple digit na mga presyo sa mga susunod na panahon. Sa aking opinion, ang marinig ang posibilidad ng double o triple digit na presyo ay parang panaginip. Para pong panaginip para sa marami. Pero kung titignan natin ang sukat ng 9 na taong basihan, ayan, ang matematika sa likod nito ay may lohika, may logic. Kapag ang isang asset ay nag-consolidate ng napakatagal sa isang malaking time frame, ang target po sa technical projection ay kadalasang sumusunod sa sukat ng mismong base formation nito. Kaya sa tingin ko, ang ganoong kataas na presyo ay mangangailangan ng malawakang pagbabago sa global financial system at mas mataas na institutional adoption. Hindi ito mangyayari sa isang gabi lamang, pero ang pundasyon na itinatayo ngayon ay nagbibigay ng daan para sa ganoong klaseng hinaharap. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng mga traders habang naghihintay po sa sunod na galaw? Dahil sa mga pahayag at sa chart na ibinahagi, ang atensyon ngayon ng buong community ay nakatuon po sa kung mapapanatili ba ni XRP ang momentum na ito. Ayon sa mga taga-subaybay, ang pangunahing binabantayan ng mga traders sa ngayon ay kung kaya ng token na manatili sa itaas ng dating trading range habang patuloy na gumagawa ng mas mataas na peak at mas mataas na ibaba o ang tinatawag nating higher highs and higher lows sa 3-day chart. Yan. Sa aking opinion, sang-ayon ako na ang pagpapanatili ng mga higher highs, yan, at saka higher lows ang pinakamahalagang sukatan sa ngayon. Hindi sapat na tumaas lang ang presyo ng panandalian. Ang pinakamahalaga ay kung kaya nitong protektahan ang mga bagong antas na nararating nito. Para sa mga taong nag-aabang, ang panahong ito ay nangangailangan ng ibayong pasensya. Ang pagbabantay po sa 3-day time frame ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw kaysa sa pagkabahala sa bawat minuto o oras ng paggalaw ng candlestick. Kaya sa aking palagay, ang pagiging kalmado at pag-obserba sa structure ng market ang pinakamagandang gagawin habang naghihintay tayo sa susunod na kabanata ng kwentong ito. At sa kabuuan, ang pagtatapos po ng siyam na taong consolidation, yan, o paghihintay ay hindi lamang isang simpleng pangyayari dito sa chart, kundi isang sinyales na ang mga pagbabago sa market ay dahang-dahang nagkakatotoo. Ang pananaw na ibinahagi tungkol po sa mabilis na paggalaw ng presyo at ang patuloy na pagtutok ng mga traders sa bawat galaw ay nagpapakita lamang na ang interest kay XRP ay nananatiling buhay at mas matibay kaysa sa dati.
Kaya anuman ang mangyari sa mga susunod na araw, ang pinakamahalaga ay ang pananatiling handa at may sapat na kaalaman sa bawat galaw ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.